music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart, where Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagbabakuna ng first dose ng COVID-19 vaccine sa Baguio City, itinigil muna dahil sa kawalan ng supply. Kalinga, nakatanggap ng 3,400 vials ng COVID-19 vaccine. San Fernando City, La Union, nakapagtala ng 52 bagong kaso ng COVID-19. 4 sa 5 umanay hijacker na napatay sa shootout sa Taloy, Sortuba, Benguet, nakilala na. 3 taga Baguio, mahigit 1 linggo nang nawawala. PDEA agent na tubong Bontoc Mountain Province, nawawala pa rin. Pagpapasahod ng mga barya, legal ba? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Muling pagbubukas ng sektor ng turismo, pinaghahandaan na ng Zambales. At Project Crayola, umusbong para matulungan ang mga mag-aaral sa Isabela at Cagayan ngayong may pandemya. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Hindi muna magtuturok ng COVID-19 vaccine ang pamahalaang lungsod ng Baguio. Ang dahilan, wala ng supply ng bakuna. Magbabalita, Charles Limon. Tuloy-tuloy na sana ang pagbabakuna ng pamalang lungsod ng Baguio sa mga nasa priority list. Pero ngayong linggo, wala munang bakunahan ng first dose. Wala na raw kasing supply. I made an announcement last week that for the next 5 to 7 days, wala tayong first dose vaccine. Ang i-implement lang natin are second dose vaccine. So hopefully dumating na yung mga ibang mga vaccines natin where we have Sinovac around 5 million na darating itong July. We have 500,000 na Pfizer. Meron din tayong about 2.2 million na AstraZeneca na darating din. Meron din tayong around 250,000 na Moderna ang darating. Tapos 4 million na COVAX ang darating dito sa Pilipinas. And hopefully we'll get a significant share or substantial share considering the fact na nandun tayo sa plus 10 priority area. Kaya naman, panawagan ni Mayor Benjamin Magalong sa mga gustong magpaturok, mag-antay na lang muna. So let us just be patient because it is a supply issue and it's a production issue. Pero iginit naman ng City Health Services Office na hindi apektado ang rollout ng bakuna sa lungsod. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna ng second dose. As of now kasi wala pa tayong bakuna na pang first dose o wala pa nabababa sa DOH para sa vaccination ng mga targets natin na first dose. Pero bukas, open pa rin naman yung vaccination area natin for the second dose. So may mga naman kami listahan ng mga vaccination sites. Siguro mga yung mababakunahan bukas, mga 3,000. Second dose for yun, Pfizer and Sinovac. Dagdag din ng tanggapan, wala pa silang alam kung kailan darating talaga ang second dose ng unang 300 dose ng Gamaleya na una nang itinurok sa lungsod. Pero tiniyak nila na hindi pa naman lagpas ito sa 6 na linggong interval bago maiturok ulit ang second dose ng Gamaleya. Kasi yun yung pinakaunang dumating na 300 doses of Gamaleya. Kaso nung nag-follow up kami sa DOH para tanungin natin, kasi nagtatanong na rin yung mga vaccination site last week, sabi daw sa national na
May darating naman pero walang specific date, pero may darating this July. Hinga malalim, hinga. Yun. Sa ngayon, malayo pa sa 70% herd immunity ang lungsod. Nasa 95,000 na ang nabakunahan. 40% pa lamang dito ang nakukumpleto ng bakuna. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinaghahandaan na ng lalawigan ng Zambales ang muling pagbubukas ng sektor ng turismo. Magbabalita, Christian Zamora. Isang susi para muling mapasigla ang ekonomiya ay ang pagbubukas ng turismo. Kaya ang lalawigan ng Zambales ay muli nang binubuksan ang sektor ng turismo. Ayon sa Zambales Tourism Office, handa na ang lalawigan sa pagtanggap ng turista kahit ang mga ito ay galing sa mga nasa ECQ area. Kung ang mga turista ay galing sa ECQ, MECQ at GCQ areas, kailangan lamang magdala ng negative RT-PCR test results 2 araw bago magtungo sa lalawigan. Kung ang mga fully vaccinated naman na turista ay mamamasyal sa Zambales, negative antigen result na lamang ang dapat dalhin. Huwag ding kalilimutang ipakita ang QR Code Traveler Pass o QTP sa mga nakatalagang border at hotel o beach na pupuntahan. Para makakuha ng QTP ay pumunta sa visita.zambales.gov.ph at mag-upload ng valid ID. Mahigpit ring ipapatupad ang No QTP, No Entry policy. Bago rin makapasok sa Zambales ay dapat nakapagpa-reserve na ng hotel na accredited ng Department of Tourism. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Nakapagtala ng 52 bagong kaso ng COVID-19 ang San Fernando City, La Union. Nabigyan naman ng mahigit 3,000 vials ng COVID-19 vaccine ang lalawigan ng Kalinga. Narito ang report. Naaalarma na ang pamahalaang lungsod ng San Fernando, La Union sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Kahapon, 52 ang bagong naitala. Sa ngayon, nasa 356 ang kabuoang aktibong kaso. 17 ang high-risk barangay ng lungsod kung saan magpapatupad ng quarantine control points at mahigpit na health and safety protocols. Pinaghahandaan natin isailalim ang lungsod ng San Fernando sa General Community Quarantine with restrictions. Ulitin ko po, General Community Quarantine with restrictions mula sa kasalukuyang quarantine classification natin ni MGCQ upang malimitahan ang paggalaw ng mga tao na na-identify na isang malaking factor sa pagbilis ng local transmission. Ang rekomendasyon na ito ay ipapa-approve natin sa CTI-ATF at ang rekomendasyon na rin ito ay ipapasa natin sa Office of the Provincial Governor. Nakatanggap ng panibagong supply ng bakuna kontra COVID-19 ang lalawigan ng Kalinga. 3,400 vials ang kanilang natanggap. 3,000 sa mga ito ay laan para sa second dose ng mga nasa A1, A2 at A3. 400 naman ang laan para sa first dose. Target ng Provincial Health Office ng Kalinga na makamit ang 90% full immunization ng mga nasa A1 priority group o health workers. Sa Dagupan City, Pangasinan, isang bombang maaaring ginamit noon pang World War II ang natagpuan ng isang mangingisda sa dalampasigan ng Sitio Bagong Baryo, Barangay Bunuan, Geset. Agad sinuri at kinuha ng mga otoridad ang bomba na may habang 4 na talampakan at bigat na 80 kilo. Nakaharap ang barangay sa Lingayen Gulf na ginamit ni US General Douglas MacArthur noong 1945 para muling bumalik sa Pilipinas. Susunod, 4 sa 5 umano'y hijacker na napatay sa shootout sa Taloy, Sortuba, Benguet. Nakilala na. 3 taga Baguio, mahigit 1 linggo nang nawawala. PDEA agent na tubong Bontoc Mountain Province, nawawala pa rin. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nakilala na ang 4 sa 5 umano'y hijacker na napatay sa shootout sa Taloy Sur, Tuba, Benguet noong nakaraang linggo. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Pagkatapos ng halos isang linggo, nakilala na ng mga otoridad ang 4 sa 5 umano'y hijacker na napatay sa shootout sa Taloy Sur, Tuba, Benguet. Nakilala isa-isa ang mga suspect sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak. Bali po dun sa 5 na-identify natin, no? Ay dun po sa limang suspect natin dun sa nangyaring armed encounter dito sa Tuba, sa Taloy Sur. 4 na po dito yung na-identify natin at lahat po sila ay taga Pampanga. So ito po mga biktimang ito ay cleaning po nung kanilang mga pamilya after na maki-coordinate dun sa sa Tuba MPS po natin. Ang nakasuot ng Search and Rescue Police uniform ay nakilalang si David Dasalia Rapal Jr., 40 taong gulang. Base sa verifikasyon, hindi ito pulis. Si Ryan Amuraw Pangilinan, 41 taong gulang, ang nakasuot ng pink na damit at hinihinalang nagmamaneho ng truck. Relly Amuraw Castillo, 43 taong gulang, nakasuot ng orange na damit at nakasakay din sa truck nang mangyari ang engkwentro.
at si Mark Ian Gonzalez, 38 taong gulang, nakasuot ng pulang damit kung saan natagpuan ito malapit sa SUV na nagsilbing escort ng truck. Pawang mga residente sila ng Pampanga. Blanco pa sa ngayon ang pulisya sa pagkakakilanlan ng isa sa mga napatay na nakasuot din ng uniforme ng pulis. Una na itong nakunan ng PNP ID, pero nang beripikahin, ang pangalang nasa ID na Marvin Aquino ay miyembro talaga ng PNP at matagal nang patay. Kwento ng mga pamilya ng mga napatay, halos 1 linggo nilang hindi nakita ang kanilang kaanak hanggang nakita na lang nila ang mga ito sa punerarya. Dagdag pa ng pulisya, iniimbestigahan na nila ang motibo ng hijacking at alegasyon na parte sila ng isang carnapping syndicate. Meron nga tayong namomonitor na sila ay kasapi ng isang sindikato na nag-operate dito sa atin sa Region 3, sa Cordillera, at sa Region 1 at Region 2. Ang inintay na lang natin is yung validation from the HPG. So may initial report tayo, pero syempre ayaw naman natin ma-fake news. Hintayin lang natin yung confirmation doon sa HPG. At actually, naka-coordinate naman ng ating PROCOR dito sa ating HPG regarding sa matters na yan. Kasi siyempre ang mga carnapping syndicate is nakatara yan, especially pag ito nag-ooperate sa malawakang areas or nakatalayan doon sa records ng ating HPG. May mga criminal background din ang mga suspect kung saan dati nang nakulong sina Gonzales, Pangilinan at Rapal sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kakalabas lang nila sa piitan ngayong taon. Nakikiusap naman ang pulisya sa publiko na magtungo sa Tuba Municipal Police Station ang sinumang may impormasyon sa isa pang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mahigit 1 linggo nang nawawala ang 3 taga-Baguio. Labis-labis ang pag-aalala ng kanilang mga kaanak. Patuloy naman ang paghahanap sa PIDEA agent na tubong Bontoc Mountain Province na nawawala sa Angeles City, Pampanga. Narito ang report. Tuwing pinagmamasdan ang larawan ng mister, pag-aalala at takot ang nadarama ni Chiquitita. Takot na baka hanggang larawan na lang talaga niya makita ang mister na si Jeffrey Casampol. Alala ko dahil 2 po yung nawawala sa akin, asawa at kapatid ko po. Tapos ang dami pong mga balita na hindi magaganda. Talaga, kinakabahan po talaga ako. June 24, nang huli niyang makausap ang mister. Sumama ito sa kanyang kapatid na si Bernardino Culala. Bibili sila ng pyesa para sa kinukumpuning backhoe ni Bernardino. May nirentahan silang van. Si Jeffrey ang nagmaneho. Nakausap ni Nanay Ninita ang anak na si Bernardino. Tumawag ako sa anak ko, si Bernardino Culala. Nagri-ring ang phone, unang ring, hindi niya nasagot, pero inulit ko, sumagot. Ano yon, past 3 p.m. ng June 25, Friday noon. Ngayon, ang sabi ko, hinahanap na kayo ng may-ari naman. Sumagot siya sa akin ng, oo ma, pinararas ko na nga itong computer box. Sabi niyang ganon. At nandito kami sa Quezon City. Ganun lang ang nagmamadali siya na salita. Tinatawagan ko asawa ko, hindi na po siya sumasagot sa mga tawag. Yun po is unusual po sa kanya yun. Hindi po niya ginawa na hindi sagutin ang tawag ko. Maghapon ko po siyang tinatawagan ng Friday hanggang hapon na hanggang nag-off po yung phone niya. Then Saturday po tumawag sa Friday ng hapon, pumunta po yung may-ari ng sasakyan sa bahay at hinahanap na po. Matapos ang kanilang pag-uusap noong June 25 hanggang sa araw na ito, hindi na nila makontak ang magbayaw. Kasama nilang nawawala si Mark Wilson Agustin at umano'y kasintahan nito na wala pang pagkakakilanlan. Helper ni Bernardino si Mark. Walang kaaway ang anak ko. Friendly siya. Lalo yung manugang ko, walang kaaway yon kasi nga driver siya ng van, kaya pinagkatiwalaan din naman siya nung hiniraman niya ng van, kaya pinagkatiwalaan siya dahil kasamahan niya yon na nagdadrive. Malakas ang aking pananampalataya na
na hindi pa sila nasasaktan o ano, parang naka-hold lang sila, yun ang pakiramdam ko. Yun ang naaano sa puso ko. Pero andun pa rin po yung takot na... Andun pa rin bilang ina, dahil andun pa rin ang kaba, dahil... Nakipag-ugnayan na ang news team sa pinuno ng Baguio City Police Office para sa mas mabilis na paghahanap. Pero lalong nangangamba sina Chiquitita at Nanay Ninita matapos malawang nawawala rin ang PIDEA agent na si Merton Fesway. Nakatalaga ito sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Nanay Ninita, kaibigan ni Bernardino si Merton. Pero walang makapagsabi kung nagpunta ba ng Angeles City at nakipagkita kay Merton si Bernardino. Parang nag-isip ako, bakit kaya nawawala naman yun? Sabi kong ganon, ay anong nangyari at nagkasama sila kung yung iniisip ko lang. Pero kasi hindi ko ubos maisip na pupuntahan niya yun dahil pyesa ang alam kong bibilin nila. Cellphone po nung kapatid ko, nag-login daw po sa Facebook yung helper niya na yun. Kaya pag nag-open po yung phone niya, nagsisync po kaya nadidetect. Nung tingnan po namin, nakikita naman po may Pampanga, may ano, kaya yun po mga pinuntahan namin na lugar. Para maghanap, wala naman po kaming nakita. Wala po kung kahit anong balita, lahat po na police station, napuntahan na po namin. Base sa investigasyon, nawawala si Merton mula June 25. Taga-Bontoc Mountain Province si Merton, nag-alay ng dasal at tulong-tulong ang kanyang mga kababayan sa pagkahanap sa kanya. Binuksan din ng Help Us Find Merton T. Fesway Facebook page para sa mas mabilis na pagkahanap sa kanya. Naglabas na ng resolusyon ang Sangguniang Bayan ng Bontoc para hilingin sa National Bureau of Investigation, Department of Justice, Commission on Human Rights, PNP at PIDEA na imbestigahan ang pagkawala ni Merton. Iisa ang hiling ng mga kaanak ng mga nawawala. Nakita niyo po sana kung yung sasakyan na ang plate number is CBF 8042. Sakay po sila nung van na yun, puti po na GL. Makipag-ugnayan lang po sana kayo saan nalalapit po na police station or pakicontact po yung number namin sa mga nakapost po sa Facebook. Namin makita. Makita na lang po sila. Kahit anong mangyari, makita lang sila. Buo pa rin ang kanilang pag-asa na muling masusulyapan ang mga mahal sa buhay at hindi sa mga larawan na lamang. Siguro yung balita ngayong week na ito, yung Next Green Factory doon sa Valenzuela, Bulacan, na yung factory worker ay binayaran ng coins. Yung kanyang wages for 2 days, 1,056 pesos, 2 days. At yung lokong owner ng manufacturing company, binayaran siya in 5 and 10 centavo coins. No? Pwede ba ito? No, actually, the reason why binayaran siya ng owner is mukhang hinaharas niya yung laborer kasi nga nag-file ng kaso yung laborer for unfair labor practice, payment of holiday pay, payment of 13th-month pay, etc. doon sa Dole sa Valenzuela, Bulacan. So, pwede ba ito na considered as valid legal tender itong coins natin, no? Yung 1 centavo, 5 centavo, 10 centavo. Ayon sa BSP Circular number 537 series of 2006, ang coins in denomination of 1 peso to 5 pesos shall be legal tender in an amount not exceeding 1,000. So yung coins na yan, pag 5 piso or 1 piso, pwede mo lang gamitin pambayad, pwede mo lang gamitin pang-redeem ng property up to the amount of 1,000 pesos. Pag umabot na ng 1,000 pesos yung coins, hindi obligasyon ng binabayaran mo na tanggapin yan because it is no longer legal tender.
No? So 1 peso to 5 pesos up to 1,000. Coins in denomination of 5 pesos, 5 centavos rather, 25 centavos, 50 centavos shall be legal tender only up to 100 pesos. So, again, pag nag-exceed ng 100 pesos, hindi mo na obligasyon na tanggapin yan. So, makikita dito sa kaso sa Valenzuela na cruel and unusual punishment nga itong ginagawa ng factory owner at he will be prosecuted for violation of the Bangko Sentral Circular as well as the Labor Code on Unfair Labor Practices. Paano po yung mga nagpepiansa na puro coins ang daladala doon sa clerk of court, doon sa opisina ng pulis kung saan na-serve ang warrant? Ayun ay pa-cute lang ho yun. Bawal ho talaga yung mga nagpipiansa na puro coins ang daladala in protest to his or her arrest. Kasi nga, ang sinasabi natin, pag nagbayad ka ng coins, up to 1,000 lang yung maximum para ito ay maging legal tender. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, Project Crayola, inilunsad para matulungan ang mga mag-aaral sa Isabela at Cagayan ngayong may pandemya. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan.
PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Handheld radio sa Cervantes, Ilocos Sur. Ang kwento hatid ni Charmy Bosque. Nakatanggap ng handheld radio ang ilang mga residente sa Sitio Kawag, Barangay Aluling sa Cervantes, Ilocos Sur kamakailan. Ito ay sa pamagitan ng proyekto ng 102nd Mobile Company na iradyo mo sa 102nd MC, PNP Community Disaster and Insurgent Emergency Response Communication System, kung saan pinangunahan ni Barangay Chairman Fernando Lauit Jr. ang pagbibigay nito sa mga benepisyaryo. Ayon kay Police Captain Melvin Isidro, Acting Company Commander ng 102nd Mobile Company, naisipan nila ang proyektong ito dahil mahirap ang signal sa nasabing lugar, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ang problema kasi pag walang signal, syempre, nahihirapan yung reporting. Unang-una, yung kapag may crime or incident or kahit anong kailangan ng immediate police response, nahihirapan sa communication. So through this, sa tingin ko, mas magiging effective yung PNP or itong RMFD 102nd MC in terms of police response. Mas mapapabilis yung police response namin and mas makakatulong kami sa community. Plano din ng grupo ni Police Captain Isidro na mabigyan ng radyo ang bawat sitio, lalo na ang mga mahirap marating na lugar, para magkaroon sila ng direktang komunikasyon sa kanila. Part din itong iradyo mo sa 102 MC yung distribution ng pito, yung whistle. Plano namin nabigyan yung bawat member din ng community or even yung bawat household man lang dun sa community, para kung may emergency or may nakita sila na tao na kailangan ng tulong, ang gagawin lang nila is pumito ng pumito. Pag successive yung pagpito nila, ibig sabihin nun may nangangailangan ng tulong, ang gagawin ng may hawak ng radio, yung recipient ng radio namin, iraradyo na lang nila sa amin na, sir, may nangangailangan ng tulong dito, may continuous na pagpito. And then, doon kami magkakama kung ano bang kailangang police response doon sa may activity. Siyempre, sa tulong din ng barangay. Sinabi din niya na kung magtatagumpay ang proyekto ay ipapatupad nila ito sa ibang bayan na kanilang nasasakupan. Ang pondo na magagamit ay makukuha sa pamagitan ng MOOE ng 102nd Mobile Company sa tulong ng mga stakeholders at sarili nilang pera para masuportahan ang proyektong ito. Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Nakulayan ang mga pangarap ng libo-libong mag-aaral sa Cagayan at Isabela dahil sa isang viral post. Ibibidayan ni Paul Baldoza. Matunog ang katagang iniwan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Umarangkada ang mga bayanihan na nagmula sa puso't utak ng kabataan. Isa sa bumida rito ang Kabataang Tubong Isabela. Ito ang kwento ni Velcher Castillo. Simula bata pa'y pagtulong sa kapwa ang masisilayan sa kanya. Marami po sa atin or marami po sa aking mga kaklase ang kapuspalad po na nangangailangan ng tulong. So meron po akong mga kaklase noon na pumapasok lang, wala po silang sariling bag, sira po ang kanilang mga tsinelas. Simula po noon, kahit bata pa lang po ako, andun na yung will ko po na tumulong kahit sa simpleng pamamaraan. Naging tulay ito sa kanyang tatahaking advokasya sa buhay, ang pagiging guro at pag-agapay sa bayan. Ako po ay isang guro at ako po ay naglalayong matulungan po ang ating mga kapwa na nangangailangan ngayong panahon po ng pandemya. Ako po ay isang active participant sa aming komunidad dito sa Isabela. Mas umapaw ang suporta ng publiko nang naging viral ang kanyang post tungkol sa isa niyang estudyanteng walang krayola. And then napansin ko po itong estudyante na wala po siyang nakulayan sa artwork niya. Pero hindi lang po doon na nagtatapos ang lahat. Kasi nung tinignan ko po yung artwork niya, meron po siyang binukit na design gamit naman po ang lapis.
at nilabel niya po ito ng pangalan ng mga kulay. And then meron po siyang note sa baba na, sorry po Sir Vel, wala po kasi akong pambili ng kulay. Dahil sa nangyari, doon isinilang ang isang proyektong naglalayon na makulayan ang pangarap ng mga kabataan. Dahil sa kwentong iyon, sa kwentong Crayola, ko at ng aking estudyante, ay nakabuo po ako ng isang proyekto na tinatawag na Project Crayola, Kulayan Natin Pangarap ng Mga Bata. Sobrang nakakamangha, sobrang akong thankful po dahil maraming mga taong gustong tumulong, maraming mga taong nag-reach out, maraming taong sumuporta sa proyektong iyon. At buong puso ko pong ipinagmamalaki sa inyo na nakapagbigay po tayo ng mahigit 2,000 plus school supplies po. Hindi lang po siya basta Crayola. School supplies, set of school supplies po sa ating mga mag-aaral sa elementarya, sa public elementary schools. Hindi lang po dito sa amin, sa lugar po namin dito sa Cordon, Isabela, kundi maging sa iba't ibang probinsya po. Higit 100,000 piso ang nalikom ng proyektong ito at 2,000 mag-aaral ang nakatanggap na ng school supplies. Kasado na rin ang pangalawang yugto ng Project Crayola, school supply giving sa mga liblib na lugar ng Cagayan. Ang mga tumulong ay hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging isa ibang bansa. Hindi natatapos ang kanyang pagtulong sa bayan. Nagbukas din ito para tumulong sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses. Nanguna rin siya sa Isabela sa kauna-unahang community pantry ng kanilang lugar ngayong pandemya. Isang guro, isang layuning makatulong, isang patunay na kabataang sumusulong. Kwento ng pag-asa, kwento ng pagtulong sa kapwa, istorya ng bawat isa ang bibida. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Sa ngalan po ni Dopey de Guzman, ako si Myra Wallis. Maraming salamat at magandang gabi.